Cassandra, kaloka ka. Kinasal ka na pala. Kailerky, bakit hindi kami imbitado? Tila ba nagtatampong sambit ni Jovi nang paupuin nila si Cassandra? Hindi naman makatingin ng maayos si Cassandra habang sapaw-sapaw niya pa rin ang noo. Gusto niyang itanggi, ngunit hindi niya magawa dahil nakasuot pa rin ang wedding ring sa daliri niya nang magtungo sila sa company. Wala na talaga, vulgar na talaga siya. Kaya pala ikaw ang ginawang assistant ni Mr. Roosevelt. OMG ka talaga girl. Ikaw na talaga. Kinikilig naman na sambit ni Leslie. At kaya si Mr. Roosevelt na rin ang bagong boss dahil nagpakasal na kayo. Kung ganun pati ang Roosevelt Empire ay sayo na rin. Kabogable ka na mother. Dagdag pa ni Jovi at nag-appear pa ang dalawang kaibigan niya. Napailing na lang siya, kahit naman tumanggi siya ay siguradong hindi maniniwala ang dalawa. Inilatag na sa kanyang harapan ang mga nagkalat na litrato sa social media habang naroon sila sa bahay ni Mr. Gumabaw, at pati na rin ang magtungo sila sa hospital. Saan nanggaling ang mga kuha na litrato? Sinundan ba talaga sila ng mga paparazzi? But still hindi pa rin tayo inimbita. Matamlay na sambit ni Leslie. Pero si Cheska, sigurado akong naroon yun noong kasal mo. Nakakatampo talaga. Hay nako, hayaan mo na. At least after so many years ay pakak. Madidiligan na ang natuyong pechay ni mother. Natatawang sambit ni Jovi. Nanlaki ang mga mata niya. Kinasal kami pero walang diligan ang magaganap. Kayo talagang dalawa. Huwag na kayong magtampo dahil biglaan lang din naman kasi ang nangyaring kasal. Mas malala pa sa shotgun wedding. Natahimik naman sila nang dumaan si Rafael patungo sa opisina nito. Mabigat ang aura nito at bakas ang galit sa mukha. Mabilis na humarap sa kanyang computer ang mga kaibigan niya. Pagpasok ni Rafael sa opisina ay nakarinig sila ng mga gamit na tila bumagsak at nabasag. Sabay-sabay silang nagsitinginan sa isa't isa. Hindi naman alam ni Cassandra kung anong nangyayari kay Rafael at kung anong ikinagagalit nito. Kung tungkol sa kasal, hindi ba't siya naman ang may gusto nito? Get out of here Butler Greg. I don't even need you. Malakas na sigaw nito. Kasunod nito ang paglabas habang nakayuko si Butler Greg na halatang malungkot at napahiya. Bigla ay umusbong ang galit ni Cassandra. Anong karapatan nitong sigawan ang matanda? Mabilis siyang tumayo at kaagad na pumasok sa loob ng opisina ni Rafael. Anong problema mong lalaki ka? Anong karapatan mong sigawan si Butler Greg? Sigaw niya rito. Umalis ka rito Cassandra. Huwag kang manggialam kung ayaw mong madamay. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na galit. Umpisa pa lang alam mo ng damay na ako sa isyung to. Tungkol ba sa kasal kaya ka nagkakaganyan? Tauhan mo si Butler Greg, but it doesn't mean na pwede mong siyang basta sigawan. Know your limits Rafael. Sabay duro niya dito. Natahimik si Rafael at napasabunot sa sariling buhok. Lumabas ka na, medyo mahinahon na nitong tugon. Doon pa lamang niya napansin ang mga nagkalat na folders, basag na base, at napansin niya ang dugo sa floor patungo sa kamao ni Rafael na kasalukuyang tumutulo pa rin ang dugo. You're bleeding. Mabilis na lumabas si Cassandra at kumuha ng first aid kit. Akala naman ni Rafael ay hindi na ito babalik pero laking gulat niya nang may dala pa itong bulak at alcohol. Hinawakan nito ang kamao niya. Now, someone looks like care for him. What are you doing? Walang buhay na tanong ni Rafael. Ginagamot ka, umupo ka nga, at kusa namang umupo si Rafael. Baka kasi magka-infection kapag hindi ginamo ka agad. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nasugatan? Focus pa rin si Cassandra sa pagpahid ng alcohol, habang si Rafael ay nakatitig sa mukha ni Cassandra at manghang-mangha sa ginagawa nito. For the past years, walang taong gumagawa nito sa kanya. Masusugatan siya, pero siya pa rin ang gagamot sa sarili niya. Muling bumalik sa alaala niya ang nakaraan. I'm sorry, your mom didn't make it. Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang sinabi ng doktor. Halos sagasaan niya lahat ng taong madaraanan patungo sa kung saang kwarto ang mami niya. Halos maduraj ang buong pagkatao niya. Sobrang sakit at sikip sa dibdib na para bang wala na siyang hangin na nalilanghap. He's out of control. Hindi niya halos mabilang kung ilang gabi siyang nagbasag, nanira ng kung anong makitang gamit. Even his friends' things, such as cars, windows, door, even the gate. He was so devastated. After his mother died,
His father left him. And that's another pain to endure. Rafael, okay ka lang. Nabalik sa kasalukuyan si Rafael at binawi kaagad ang kamay niya mula kay Cassandra. Mabilis siyang tumalikod dahil pakiramdam niya ay bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Lumabas ka na, utos muli nito. Wala man lang thank you. Para bang hindi makapaniwalang tanong ni Cassandra. I did not ask for your help. So, why should I? Nakatalikod pa rin si Apollo. At least be thankful that I help you. But anyway, alam kong hindi ka talaga magpapasalamat, lalabas na ako. Don't do break things again. Mahihirapan ang tagalinas. At lumabas na si Cassandra. Thank you. Saka naman bulong ni Rafael. Pagkasarado ng pinto ay napabuntong hininga si Cassandra. Kitang-kita niya sa mga mata ni Rafael na nasasaktan ito. Hindi niya moari kung dahil ba sa sugat na natamo o kung may iba pang dahilan. That pain in Rafael's eyes, ganoong sakit ang naramdaman niya noon. When her little Rabia died, she going back at her old place. Alam niya kasing ayaw ni Rafael nang makakasama sa opisina nito. Lunchtime na ay hindi niya pa rin nakikitang lumalabas si Rafael sa opisina nito. She ordered a food for him, at naglakas loob siyang pumasok sa loob. Pero pinagsisihan niya yun. Saglit lamang siyang nawala at ngayon ay may babae na sa ibabaw nito habang gumigiling. Nabitawan niya ang dalang pagkain at nailang na tumalikod. Oh damn it, why you didn't knock first? Galit na tanong ni Rafael. Sorry, she felt embarrassed and angry. Mabilis siyang lumabas ng opisina nito. Napatingin siya sa mga kaibigan niya at nakita niya ang pagtatakang tingin ng mga ito. Sino raw yung bisita ni Sir Rafael? Tanong ni Jovi. Hindi ko kilala halos hindi siya makangiti. Mabilis siyang nagtungo sa comfort room. Anyari doon girl? Tanong ni Leslie kay Jovi. Ewan ko nga, lately parang hindi ko na siya kilala. Tugon naman ni Jovi at bumalik na sa trabaho ang dalawa. Nanginginig naman si Cassandra sa inis at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mag-asawa sila but it doesn't mean na mahal nila ang isa't isa, but what the heck is happening to her? Ayaw nitong naroon siya sa loob pero hinayaan nitong may ibang babaeng pumasok doon at gawin nila ang kababuyan na yun. Pare-pareho talaga sila, mga baboy, katulad lang din siya ni Mommy. I hate him. Cassandra fix herself. Nasa trabaho siya, she needs to focus. Gawin niya ang gusto niyang gawin pero huwag dito sa company nila. Mabilis siyang pumasok sa opisina ni Rafael nang walang paabi ngunit wala na roon ang babae. Tanging si Rafael na lamang na prenteng nakaupo sa sofa at nakaharap sa laptop nito. Don't ever do that again here. Huwag mong bababayan ang kumpanya namin. Sigaw niya rito. Kung may problema ka, dalhin mo sa labas. Kung gusto mong may malalabasan ng init mo doon ka sa lugar na hindi ko makikita, sabay hagis niya sa singsing na suot. Napatiimbagang si Rafael. Hindi naman niya inaasahan na isa sa mga babae niya noon ay nakalusot sa security sa ibaba. Basta na lamang itong kumandang sa kanya at ito kaagad ang naabutan ni Cassandra. Dito niya naisip na malaki ang tulong ni Butler Greg sa kanya. Tumayo siya para pigilan at pakalmayan si Cassandra, pero napaatras ito dahil sa pagbukas ng pinto ay ang daddy ni Cassandra ang sumalubong sa kanila. What happened, sweetie? Tanong ng daddy ni Cassandra sa kanya at sa natapon na pagkain. Nagkatinginan si Cassandra at Rafael. Lalong naligay sa alanganin si Rafael, dahil baka biglang umiyak si Cassandra. Bakit ka nadala sa hospital? Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-alala ako sa'yo. Okay ka na ba? Naalala mo na naman ba siya? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ng matanda sa anak. Napakunot ng noo si Rafael. It's about how Cassandra reacted nang malaman nitong nasa hospital siya. Sinong naalala? Umiling si Cassandra. No dad, not here. Sabay bilang ulit ng tingin nito kay Rafael. Ikukuha ko lang kayo ng kape dad. No need sweetie, just water or tea. Tumango naman si Cassandra at lumabas na ng opisina. Naupo ang matanda sa sofa at ganun din si Rafael. Gusto kong magpasalamat sa iyo Rafael. Malaking bagay sa akin na nariyan ka noong panahon na takot siya. You see, hindi na niya kayang magtungo pa sa kahit saang hospital. Why? Initeresadong tanong ni Rafael. I can't tell. Kapag handa na siyang sabihin sa iyo o di kaya, kapag nakuha mo na ang tiwala niya.
Malalaman mo rin bakit. Napaisip si Rafael. Kailan naman kaya ang araw na yun? No one knows. Mr. Gumabaw invited us for his daughter's birthday celebration tonight. Sambit ni Rafael habang nag-breakfast sila kasabay ng mga bata. Daughter, oh, mukhang makikilala na nga ni Rafael. And then, tanong ni Cassandra nang hindi man lang tiitingnan si Rafael dahil abala siya sa mga anak niya. I said US, tayo ng buong team mo. Huwag na kayong pumasok ngayon, just prepare for tonight. Daddy, pwede kami sumama sa party? Tanong ni Richard. Napatingin si Rafael kay Cassandra at bumalik kay Richard. No Richard, that party is not for kids like you. Sa birthday niyo ni Russell, ako ang baalang maghanda sa party niyo. Okay ba? Yehey, okay na okay daddy. Sana birthday na namin bukas, di ba Kuya Russell? Napatingin naman lahat kay Russell. You know L hates celebrations. Tugon nito. Oh, I think you got that on me. Bulong ni Rafael na siya namang narinig ni Cassandra kaya napakunot ito ng noo. Matapos kumain ay umalis na rin ang mga bata para pumasok sa school. Bago pa makalabas ng bahay si Cassandra ay wala na doon si Rafael at tanging si Butler Greg na lamang ang naiwan. Napakunot siya ng noo nang makitang nakangiti ito sa kanya. Good morning Butler Greg, mukhang good mood po kayo ah. Nakangiti niyang bati rito. Sa totoo lang sa tagal na panahon, ngayon lang ulit ako naging masaya ng ganito Miss Cassandra. Tugon nito. Cassandra na lang po, ano ho bang nakapagpa-good mood sa inyo? Duda ako kung si Rafael ang dahilan ng mga ngiti niyo, siguro may nililigawan ka po no? Pagbibiro niya habang nakangiti. Masyado na akong matanda para sa pag-ibig. At huwag kang magduda na si Rafael ang dahilan, dahil siya nga. Maraming salamat sa iyo, Cassandra. Nabalitaan kong pinagsabihan mo siya noong isang araw dahil sa nangyari sa akin. Alam mo bang personal siyang humingi ng tawad? Biruin mo, ang pusong bato, ang pabago-bagong ugali na si Rafael, ay sa wakas muling natutong humingi ng tawad. Napakunot ng noo si Cassandra. Bakit kailan ho ba yung huli siyang nag-sorry? Hindi ba talaga siya sanay mag-sorry? Napaisip siya kung may ganun ba talagang tao. Tila ba nawala ang ngiti sa labi ng matanda at para bang may naalala itong isang pangyayari. Nang mapansin iyon ni Cassandra doon niya napagtanto na hindi tamang tanungin niya ito sa ngayon. Bawat tao naman ay may kanya-kanya ring nakaraan, katulad ng sa kanya. Never mind Butler Greg. Bakit nga po pala kayo nandito at hindi po yata kayo sumama kay Rafael? Ang sabi niya ay dalhin kita sa mall, may nakahanda ng mga tao para ayusan kayo, kasama ng mga kaibigan mo. Bumukas ang pintuan ng puting van at niluwan nito ang dalawa niyang kaibigan na sina Leslie at Jovi. Hello girl, ganda ng mansion niyo. Oh my God, this is real. Tumatalon-talong pang sambit ni Jovi. Excited na akong makausap ng mga mamahaling pabango, cosmetics, dress and so on. Para namang nag-i-imagine na sambit ni Leslie habang nakatingin sa kalangitan. Magsasalita pa sana siya pero kaagad ng tinakpan ng mga kaibigan niya ang bibig niya at pabalang na isinakay sa van, kung kaya't wala na siyang nagawa pa. After all, libre naman daw ito ni Rafael. Aba, minsan ay may nagagawa rin palang maganda ang lalaki na yun. Una silang nagpunta sa salon, ang dalawa niyang kaibigan ay halatang sobrang excited, nagunahan pa kung sino ang unang aayusan, lilinisan ng kuko, at pag-aayos ng buhok. Sunod ay sa mga jewelry shop naman sila. Ang pinakahuli na ay nagpunta sila sa boutique, kung saan ay exclusively for the three of them. Seryoso talaga girl, tayo lang dito sa store. OMG, hindi makapaniwalang bulalas ni Jovi. Bakla ka ng taon. Dagdag pa ni Leslie at nag-appear ang dalawa sakma nagsitakbuhan na ang mga ito patungo sa loob. Napatingin si Cassandra kay Butler Greg. Butler Greg, hindi po ba parang sobra na? Nahihiya niyang tanong. Wala pa po ito sa halos na 1/4 na yaman ni Mr. Roosevelt. Enjoy yourself hiha, tatawagan ko lang ang mga tauhan na magbibitbit ng mga biblihin nyo. Hindi na siya nakapagkontra pa dahil umalis na si Butler Greg. Napabuntong hininga na lamang siya sa katumingin sa mga nagagandahang mga gown and dress. Wala namang masama diba? After all, para naman sa birthday ito ng anak ng isa sa pinakamalaki nilang kliyente.
Masaya siyang pumasok sa loob, ngunit kaagad na may lumapit sa kanyang babae. Nakangiti ito, at yumuko sa harap niya. May nakalagay itong name tag at nabasa niya ang pangalan na Katie Ang. Siyang head manager, Mrs. Roosevelt, narito po ang mga nakahandang dress na siyang para sa inyo na VIP. Sambit nito at iginaya ang kamay. Para sa akin, hindi niya pa makapaniwalang tanong, o dahil siguro ay hindi niya inaasahan ang pagtawag nito sa kanya ng Mrs., pakiramdam niya ay masarap sa kanyang pandinig ang ganong tawag sa kanya, "Ye Mrs. Roosevelt." Kinikilig na sigaw ng dalawa niyang kaibigan at mabilis na tumakbo ang mga ito. Halos mamula ang kanyang mukha dahil sa pang-aasar ng mga ito. Hindi niya lang talaga inaasahan na kilala siya ng staff rito. Nang maglakad ang head manager ay sinundan na laya ito, at hindi pa rin mawala ang ngiti niya sa labi. "Wow! Para sakin ba lahat to?" Tanong niya nang makita ang halos nasa mahigit 100 na dress na nakasampay at nakamanikon sa harap niya. Ipinahanda po talaga ni Mr. Roosevelt ang lahat ng magaganda at sobrang fit sa inyo. At sa tingin namin ay lahat ng ito ay talagang bagay po sa sexy niyong katawan. Nakangiting sambit ng head manager na sinang-ayunan ng mga staff. Lumapit siya sa mga gown, at nakita niya ang pulidong tahi nito. Ang bawat disenyong nababagay sa kulay, ang mga diamonds na nagkikintaban. It's all fabulous and looks so expensive. Hindi siya mahilig sa dress or gown, but this gives her a great feeling and enjoyment. Nagsimula na siyang magsukat ng mga gown, pero bago niya pa isukat ang isa sa mga gusto niya ay napatingin siya sa isang gown na tila inaakit ang mga mata niya. Wala ito sa mga nakahanda para sa kanya, nakalagay ito sa main queen at naka-display. It's a dark red gown, high slit dress na thin skin tone ng tela sa likod. Kaagad siyang napalapit sa gown. "I want this." Ito ang napili ko. Kaagad niyang sambit kahit na hindi niya pa ito nasusukat. "Are you sure, Mrs. Roosevelt?" Para bang alanganin na tanong ng head manager. "Yes, bakit mukha bang hindi bagay sa akin?" Parang nagdadalawang isip tuloy siya. Mabilis na umiling ito. "Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Bagay po sa inyo ito, sure po ako, but Mr. Roosevelt informed US. Hindi niya po kami pinaglalabas ng mga gowns na too much rivaling. Bawal daw po sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin na sinabi ko, dahil baka sisantihin niya po ako." Para bang may iyak na sambit nito. Napangisi siya. Bawal ang too much revealing, ha? Tanong niya sa isip, at may naisip tuloy siyang kalokohan. "This is what I want. Don't worry, I got you, hindi ka matatanggal." Nakangiti niyang tugon, at wala nang nagawa pa ang mga staff and the head manager. Walang bawal-bawal sa kanya. Hindi niya pwedeng kontrahin ang gusto ko. This is my body after all. Nang isukat niya ang gown, kahit ang dalawa niyang kaibigan ay manghang-mangha sa ganda nito. "You're so stunning, girl," sambit ni Leslie. "This gown looks alluring on you." "Gora na yan, mother," sambit naman ni Jovi. "Thank you, girls. Ito talaga ang gusto ko. Mabuti at bagay sa kin. Why, this boutique is for VIPs now." "Who are the VIPs? Am I not the part of the VIPs?" Sigaw ng isang babae. "For your information, I'm the regular and so loyal customer here." Lahat kami ay napatingin sa entrance ng boutique. "Let me in." Nagpupumilit ang babae na pumasok kahit pa hinaharang na ito ng mga gwardya. Nang malagpasan nito ang mga gwardya ay masama itong tumingin sa kanila. Nagulat pa siya nang bahagya nang makilala kung sino ang babae. None other than Denise Dahor. "Oh, looks here. Ikaw pala yung sinasabi na VIP. Oh my gosh, kahit sa ang anggulo ka tingnan hindi ka namang mukhang VIP." Molditang sambit nito, may humawak pang gwardya sa braso nito. "Ano ba, huwag niyo nga akong hawakan. Ugh, you're so dirty." Iwaw. Tumingin kay Cassandra ang mga gwardya at sinenyasan niya na lamang nahayaan ang babaeng ito. "Mukhang naliligaw ka yata, Denise. Wala rito si Franco para magwala ka ng ganyan." Nagkatinginan sila nila Leslie at Jovi, mukhang nakuha na nila kung sino ang babaeng ito nang banggitin niya ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mga mukha ng kaibigan niya at naging mat-array, at handang rumsback kung sakali. "Ikaw yata ang naliligaw," malanding linta. Nakangisi nitong tugon, at tiningnan siya simula ulo hanggang sa paa.
Oh, it's a beautiful gown pero hindi naman bagay sa'yo. Tumingin ito sa head manager. I want that gown for me, kaya kung bayaran yan with my own money, hindi katulad ng lintang to kapit sa sugar daddy. At sunod-sunod na tawa ang pinakawalan na parang baliw. I'm sorry, ma'am but ako ang nauna, at sino nagsabing hindi ko kayang bayaran to? Putol ni Cassandra sa head manager. Oh, I forgot the headlines, kinalantari mo rin pala si Mr. Roosevelt. Oh my gosh, you're such a whore. Nagkatinginan ng mga staff at para bang nakita ko sa mga mata nila ang gulat at inis sa sinabi ni Denise. Hoy, ikaw na mukhang clown. You have no right to call her a whore, because it's more suits at you. Resback ni Jovi. Mukhang espasol sa kapal ng makeup. Hindi ka sexy, kundi payat ka. Kalansay, dagdag pa ni Leslie. Oh ladies, mukhang pati kayo ay pinapalaman ng babaeng ito na galing sa paglalandi niya. At ikaw bilang head manager, I will report this to the owner. Sisiguraduhin kung matatanggal kayo dahil hindi niyo sinunod ang gusto ko. My dad will surely do that. Denise, where have you been? Nakatinginan kami sa likod at nakita namin si Franco na tila naiirita na. Kanina pa kita hinahanap. Hubby, that slut makes me angry. Inagaw niya ang gown na gusto ko. Para bang batang sumbong nito at lumangkis kaagad kay Franco. Nang tumingin sa akin si Franco ay sandali nitong pinakatitigan ang buong itsura ko. Pero mas concerned si Cassandra nang tawagin ni Denise si Franco ng hubby. Kinasal na ba ang mga ito? Bakit? Hindi man lang dumaan sa kanya ang balita. Can we go and take others? Tanong niya kay Denise at tumingin sa mga gown and dress na iprinisinta sa kanya kanina, kaya mabilis siyang hamarang. Oh, I'm sorry, this is all mine. Para bang nang aasar at nagmamalaki niyang sambit. Yes po, all of this is for Mrs. Roosevelt. Napangisi si Franco at sunod-sunod na tawa ang pinakawalan. What a con artist are you? Talagang pinanindigan mo ang lumabas na issue. Why? Nahihiya ka ba na ang totoo ay matanda na ang sugar daddy mo? Natatawa pa rin itong sambit. That's called nangangarap ng gising. Dagdag pa ni Denise at sabay na nagtawanan ang dalawa. Aba, sumusobra na kayo ah. Inis na wika ni Jovi at susugod na sana ito pero kaagad niyang pinigilan. Iba talaga nagagawa ng inggit no. Wala kayong pake kung isa ng matanda ang sinasabi niyong sugar daddy ko. At least hindi ako tulad niyo na ginawa ang lahat makapanira lang ng kapwa. You know what? Bilib talaga ako sa tapang mo na wala namang ibubuga. Let's go Denise. Maghanap na lang tayo ng ibang gown, hindi rin sa'yo bagay ang suot niya dahil masyadong cheap ang itsura, kaya bagay yan sa kanya. There's more gown out there na mas bagay sa'yo. Okay hubby, let's go. Kinikilig na sambit ni Denise saka siya inirapan nito bago pa tumalikod at umalis papalabas ng butik. Gusto niyang maiyak dahil sa masasakit na sinabi ni Franco. Hanggang ngayon para pa rin siyang sinasaksak sa tuwing makikita niya ito. Naaalala niya kung paano siya nito pinagmukhang tanga noon. The night at Gumabaw's mansion. Cassandra is with the girls, ngunit nauna na itong pumasok sa loob at naiwan siya sa loob. Kinakabahan siyang lumabas ng van dahil pakiramdam niya ay baka pagtawanan lamang siya. This is her first time wearing this kind of gown, gusto niya ito at alam niyang bagay sa kanya pero kulang yata ang confidence niya para sa sarili. Dagdag pa ang naalala niyang nangyari kanina. Where's Cassandra? Narinig iyang tanong ni Rafael kay Butler Greg. Nasa loob pa, mukhang kinakabahan. Lalo tuloy siyang kinabahan. Naalala niya na ayaw siyang pagsuotin ni Rafael ng Riv Alang, pero ano bang pakialam nito? Siya naman ang magdadala at isa pa ito nga ang gusto niya, ang mas lalong galitin at inisin si Rafael. Tumaas tuloy ang confidence niya, kaya mabilis na siyang bumaba ng van. Nakita niya si Rafael na nakasuot ng black suit. Ang buhok nito ay naka-wax paitaas patalikod, napakalinis nito, at para bang mas lalong gamwapo sa kanyang paningin. Hindi niya tuloy maalis ang kanyang paningin at kusa siyang napangiti na para bang nasa ibang lugar siya. Isa si Rafael sa mga lalaking kaya kang paibigan sa ilang segundo lamang. Ang siya namang titig nito sa kanya ay para ba siyang dinuduyan at siya lamang ang pinakamanda sa buong mundo. Kita niya sa mga mata nito ang pagkagulat at pagkamangha sa kanyang itsura.
What the hell are you wearing, Cassandra? Biglang dumilim ang tingin nito, at para bang galit ang boses. Ops, I'm in trouble. Nang makita ni Apollo si Cassandra ay hindi niya mahanap ang kanyang dila upang makapagsalita. She looks more beautiful in that outfit. Pakiramdam niya ng mga oras na yun ay hindi maalis ang paningin niya sa asawa. Ganitong-ganito ang pakiramdam niya noong una niya itong masilayan matapos ng isang gabing magkasalo sila. He didn't expect na mangyayari ulit ang ganoong pakiramdam. Nang bumaba ang tingin niya rito ay doon niya lamang napansin ang pagluwa ng cleavage nito at halos kita na ang buong makinis na hita nito. Mabilis siya napalunok at napakuyom ang kamao. Nakalimutan yata ng staff niya ang bilin niya. Masyadong revealing ang suot nito. What the hell are you wearing, Cassandra? Galit niyang tanong rito. Hindi kaagad nakapagsalita si Cassandra. Kitang-kita niya kung paano nag-iba ang emosyon at ekspresyon ng mukha ni Rafael. Para bang nalunok rin niya ang kanyang dila. Mabilis na lumapit si Rafael sa kanya. Hindi ba sinabi sa iyo ng head manager na bawal ang revealing? Are you trying to seduce men out there? Naniningkit pang sambit nito. Pakiramdam niya ay nabastusan siya, sinabi ni Rafael. It's my choice. This is my body, kaya ako lang ang may karapatan pumili ng susuotan ko. Bakit maganda naman, di ba? At isa pa problema na nila kung mahuhumaling sila sa akin. Tugon niya rin ng pabalang. Parang gusto silang awatin ni Butler Greg dahil medyo napapalakas na ang boses ng mga ito, pero nagdadalawang isip siya dahil baka madamay pa siya. Kaya naman napakamot na lamang siya sa ulo saka bumalik sa loob ng van. Nakipagsukatan ng tingin si Cassandra kay Rafael. Hindi siya makapag-focus ng maayos at magpanggap na galit din siya dahil ang lakas ng epekto ng presensya ng asawang lalaki para sa kanya. Ang pabango nito ay nanunuot sa kanyang ilong at hindi niya moari kung bakit tila ba pamilyar sa kanya yun. Are you trying to break my rules? Mahina ngunit para bang nagbabantang tanong ni Rafael. Hindi, wala akong rules mo na nilalabag, pero ito ang rules ko sa sarili kong katawan. She's trying to suit herself bago pa siya bumigay sa mga tingin ni Rafael. Oh, there you are, Mr. Rafael. Kapwa silang napatingin sa pamilyar na boses at nakita nila si Mr. Gumabaw na papalapit sa kanila. At nang iyong, tiningnan muna nito si Cassandra mula ulo hanggang paa. Napakagandang assistant. Your gown is amazing. Pagpuri ni Mr. Gumabaw. Damn it. Bulong ni Rafael na narinig naman ni Cassandra. Kaagad na umirap si Cassandra sa asawa at ngumiti rin kaagad kay Mr. Gumabaw. Thank you, Mr. Gumabaw. It's my pleasure to attend your daughter's birthday celebration. Oh, welcome. I'm sure you will gonna love her. Let's go inside. Nauna nang maglakad si Mr. Gumabaw at bago pa makapaglakad si Cassandra ay hinawakan ni Rafael ang braso niya at isinukbit sa kanyang braso. Hindi ka aalis sa tabi ko o kahit sa paningin ko. Don't ruin this night for your useless actions. Mariing sambit ni Rafael nang hindi sa kanya nakatingin. Bumitaw si Cassandra sa braso ni Rafael. Huwag mo akong manduhan. Oo, assistant mo ko sa trabaho, but we are not in the office. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. At nauna nang maglakad si Cassandra kasunod ng mga nagkikislapang kamera sa kanyang dinaraanan. Damn, napakatigas ng ulo. She makes me crazy right now. Bulong ni Rafael at pilit na. Pinapakalma ang sarili. Kinuha niya ang cellphone niya sa katinawagan si Theodore. I need your help, bud. Make sure you are with Harris. That woman makes me insane, for heaven's sake. At ibinaba nito ang tawag. Patuloy niyang pinapakalma ang sarili bago tuluyang pumasok sa loob. Narito rin sila Theodore at Harris. Ayaw niyang masira ang gabing ito dahil lang sa kakaisip kay Cassandra. Maraming bigatin at kilalang tao ang imbitado from different countries. Kilala siya ng mga ito, at ayaw niyang mapahiya dahil lang sa asawa niya. Nang makapasok na si Cassandra ay hindi niya maiwasan ang mamangha sa loob ng mansion. Sobrang daming mga bisita at ang disenyo ay talagang pinaghandaan. May mga mamalaking chandelier na hindi niya inaasahang ganun kaganda. Unti-unti siyang tumingin sa paligid at doon lamang niya napansin na ang ilang mga bisitang lalaki ay sa kanya na nakatingin at ilang mga kababaihan na halata sa mukha ang pagkairita. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Maglalakad na sana siya nang bigla na lamang may lalaking tumabi sa kanya. Are you with someone, babe?
Kinilabutan siya sa pangalang itinawag sa kanya nito. No, I'm with my back of Lance. Nang haharas ka na naman ng babae. Napatingin naman si Cassandra sa kada rating lamang na lalaki. Matangkad ito, matipuno rin ang katawan at may abo na mga mata katulad ng kay Rafael. Napansin ni Cassandra ang pagkakahawig nito kay Rafael, ngunit hindi naman niya alam kung may kapatid ba ito. And who cares by the way? You're so mean, Randall. Sambit naman ng lalaking unang lumapit sa kanya sabay kindat nito bago ito umalis. Pasensya ka na sa kaibigan kong yun. Sadyang babero kaya ganon, hindi pa rin siya nagsasalita at mukhang napansin naman iyon ng lalaki. Do you want a drink? Tanong nito upang mawala ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin na laya ba ang alok nito. Kaysa naman si Rafael ang kasama niya ay mas mabuti pang ang sumama na lang siya sa iba, habang hinahanap niya ang mga kaibigan. Sure, tugon niya at sa kanya sinundan ng lalaki patungo sa isang lamesa. Panay ang pagsulyap niya sa paligid sa pag-asang makita sila Leslie at Jovi. Nauna ang mga itong pumasok kaysa sa kanya kanina, ngunit sa sobrang daming tao parang mahirap itong mahanap. She started drinking just a juice. Hindi niya nanaisin uminom, dahil hindi niya nakikilala ang sarili kapag lasing siya. I am Randall. Kanina, I accidentally saw you, and to be honest, I can't take off my eyes on you. Well, it's so obvious. You literally stunning of all women in this party tonight. I bet, your stylish had a great taste. Para namang lalong nahiya si Cassandra. This is her first time na purihin dahil sa kasuotan niya at sa choice niya ng pananamit. Mabuti na lang at sinunod niya ang gusto niya kaysa sa rules kuno. Ni Rafael, I'm so grateful na bagay talaga sa akin. I don't have unstylish, ako ang pumili nito. Thank you for the compliment. By the way, I'm Cassandra, a landscape architect. Wow, ang taas mo pala. Saludo sa mga landscape architect, malaking gampanin sa bawat project na mayroon ng company. Mukhang swerte ako at nakilala kita. Hindi mapigilan ni Cassandra ang hindi mapangiti. Pakiramdam niya ay napakaraming beses na siya nang gumawa ng tama. Marami na siyang narinig na papuri pero ang lalaking nasa tabi niya ngayon ang siyang naiiba. He's so sincere. Lang oras pa silang nagkwentuhan at nawala na sa kanyang isip si Rafael pati na ang mga kaibigan. Hindi naman nanatiling boring ang gabing ito dahil kay Randall. He's so funny, and transparent not unlike Rafael. Ang hindi alam ni Cassandra ay kanina pa siya hinahanap ni Rafael ngunit hindi siya makita. Ladies and gentlemen, I will introduce you my daughter, Victoria Gumabaw. Malakas na palakpakan ng namayani at lumabas ang isang babae mula sa likod ng stage. Napanganga si Cassandra dahil sa angking ganda nito na tila ba diwata. Mabilis siyang napatingin sa paligid at pilit na hinahanap si Rafael sa hindi niya malamang dahilan. Ngunit hindi man lang ito mahadjap ng kanyang paningin dahil sa sobrang dami ng tao. Is she scared na baka magustuhan ni Rafael ang anak ni Mr. Gumabaw? Nang maramdaman niya na tila ba may nakatitig sa kanya, ay kaagad siyang lumingon sa gawing kaliwa niya. Nakatitig sa kanya ang isang lalaking bumabaliw sa sistema niya ngayon. Pumapalakpak ito ngunit ang buong atensyon nito ay nasa kanya. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nais bumitaw sa pagtititigan. May nararamdaman siyang hindi niya maintindihan kung takot na baka mawala ito sa kanya, o baka basta na lamang nitong iwan ang mga anak niya at siguradong masasaktan ang mga ito. Are you okay, Cassandra? Bigla ay napapitlag siya at napatingin kay Randall. Oo, medyo na-shock lang ako kasi ang ganda ng anak ni Mr. Gumabaw. Pilit niyang inaayos ang pagsasalita at muling tumingin sa lugar kung nasaan si Rafael ngunit wala na ito roon. Let's go at the garden, maganda raw doon. Pag-aya pa ni Randall pero kaagad siyang umiling. Punta muna ako sa comfort room. I need the retouch, you know. At sinundan iyon ng awkward na ngiti. Napansin ni Randall na parabang tensyonado na si Cassandra kaya tumungo na lamang ito at hindi na tinanong pa kung ano ang dahilan. After all, kakakilala pa lang nila. Marami pa siyang mga araw para kilalanin ito ng lubos. Inaamin niyang nakuha ni Cassandra ang atensyon niya. She's freaking gorgeous and kind. Mukhang nanalo si Cupido ngayon ng panin nito ang puso niya. Napangiti at napailing si Randall dahil sa naisip.
Mabilis na nagtungo si Cassandra sa comfort room. Hindi naman siya naligaw dahil may mga staff na nasa paligid na napagtanungan niya at itinuro sa kanya kung nasaan ang comfort room. Nanginginig siya na para bang kinakabahan at bumibilis ang tibok ng puso niya. She's taking a deep breath, at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ka pwedeng ma-fall sa kanya. Masisira ka na naman, masasaktan ka na naman. Hindi mo nakakayanin pa kung mangyari yun. Pagkausap ni Cassandra sa sarili habang nakatingin sa malaking salamin. Matapos niyang mapaklama ang sarili ay nagtungo siya sa pool area kung saan may mga tao rin na nag-e-enjoy. Hindi na niya naisipan pang balikan si Randall dahil lalo lang siyang tense kapag katabi niya ito dahil marami itong katanungan. Nang may dumaan na waiter ay kinuha niya ang isang baso na may lamang vodka, kaagad niya itong ininom upang mapawi ang uhaw at pagka-tense niya. Nahadyap naman ng mga mata niya ang dalawang kaibigan na tila ba nagsasayaw kasama ng iba pang mga kalalakihan. Napailing siya, narito lang pala ang dalawa at tila humaharot pa. Maglalakad na sana siya patungo sa mga ito nang hindi niya inaasahang makasalubong ang lalaking ayaw niyang makita. Pinasadahan ito ng tingin ang buo niyang katawan. Wow! That gown makes really shows off the curves of your ass. Nabastusan si Cassandra sa komento nito tungkol sa kanyang suot. Bastos ka talaga noon pa, galit niyang tugon sa mahinang boses. Sunod na sumulpot si Denise sa likuran nito na kada rating lamang at tila ba hindi na nito narinig ang sinabi ni Franco. Oh my gosh, what are you doing here? Tila ba nandidiring tanong ni Denise. Don't tell me are you with your old sugar daddy? At umarteng nasusuka pa ito. Dito mo pala susuotin ang cheap gown na yan. You really looks like a slut. Nag-iba na bigla ang naging komento ni Franco at umaastang nandidiri sa kanya. Napangisi siya, wala akong oras para patulan ng kabaliwan yung dalawa. Matapang niyang tugon at akmang maglalakad na sana siya ngunit sadyang tinapunan ni Denise ang dibdib niya ng juice. Ops, sorry, natatawang sambit ni Denise. Napatigil si Cassandra at nararamdaman niya ang lamig sa kanyang balat. She take a deep breath at ayaw niya itong patulan pa. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo rito dahil bisita lamang siya but it's too late dahil nakuha na ni Denise ang essence yung gusto nito. Cassandra, napalingon siya sa kanyang likuran. Narito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Sambit ni Randall saka napatingin sa basa niyang gown. What happened? Napabalik ang tingin ni Cassandra kila Denise at ganun din si Randall. Randall, wow, don't tell me pinatulan mo ang babaeng ito. Para bang gulat na sambit ni Franco, elba ka talaga Cassandra, paiba-iba ka ng lalaki. Natatawang sambit nito. Wait, what are you talking about? Naguguluhan na sambit ni Randall. Pakiramdam niya ay may iyak na siya sa nangyayari. Alam niyang uungkatin ng mga ito ang nakaraan niya at sasabihin kay Randall. Hindi niya pala yata talaga kayang takasan ang nakaraan niyang iyon. Para bang habang buhay siya nitong hahabulin. Sa tingin ko ay ikaw naman ngayon ang flavor of the week niya. She's a slut and gold digger. Kaya nga narito yan para maghanap ng bagong prospect, mukhang sayo yata na tapat Randall. Nilang natugon ni Denise. Else that true? Tanong naman ni Randall. Gusto niyang sumagot pero nakikita niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid nila. Ayaw niya ng ganito, muling bumabalik sa alaala niya ang lahat. She's crying at the middle of the crowd, they were talking and laughing at her. No one is there to help her. How cruel they are. Mabilis siyang napayuko, sana makita siya ni Rafael. Panalangin niya sa kanyang isipan. Tapos na ba kayong pagtawanan, Sir On, at bastyusan ang asawa ko? Nahigit ni Cassandra ang kanyang hininga. Ang boses iyon ni Rafael na nagmumula sa kanyang likuran. Para bang narinig ni Rafael ang panalangin niya. Hindi na tuloy niya napigilan pa ang pagtulo ng luha. For the second time around, narito ang lalaki para sagipin siya.